Hello mga kapatid, kumusta po kayo? Magandang gabi, sa mga gabi po ang oras, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, physically and most of all spiritually, na naaabot nitong ating pong gagawing pag-aaral, pagtalakay ng salita ng Diyos rightly divided. Ngayong Sunday ay ating pong tatalakayin ang ating theme, pinamagatang Enduring Sufferings in View of the Glory which shall be revealed in us. Yung pagtitiis ng makahirapan na nasa ating pananaw, yung kaluwalhatian na ihahayag sa atin or in us. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa mga salita mo na siyang aming sandigan, pinananaligan, walang ibang aming katatagan at aliw kundi ito. Kung aming pong ikikiling o ibabaling sa iba ang aming pananampalataya, ay ikapapahamak po namin at dilikha ng kahirapan sa aming kalooban maging sa aming buhay sa pangkalahatan. Salamat na may totoong Diyos, totoong tagapagligtas kami pinaniniwalaan batay sa kanyang ganap at perpektong salita. Naway malalhati ka sa aming pong pag-aaralan ngayon at na maitaas ang iyong salita, ma-magnify para sa kapurihan ng iyong kalulutian sa pangalan po ng iyong Kristo. Amen. Balik tanaw po tayo saglit mga kapatid sa ating pong nakaraang pag-aaral last Sunday. Ang ating pong theme last Sunday ay tungkol po sa may kaugnayan po ito doon po sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Na kung saan ay ang naging specific topic po natin ay yung pong knowledge beyond human comprehension. Ayan, sorry po at medyo nalingat po ako ng konti pagpaumanin po ninyo. So ito po ay yung theme na pinamagatang last Sunday, knowledge beyond human comprehension. So, bagamat yan ay may kaugnayan pa rin sa ating series studies, binigyan din po natin mga kapatid ang kahalagahan po ng kaalaman, higit sa lahat sa konteksto po ng Ephesians mga kapatid, dahil nasa kategoryang mature na po ang mga mananampalataya sa Ephesus na sinusulatan ni Paul. We have to remember na sa sulat niya sa tinatawag ng mga prison epistles or post-Acts epistles ay ang mystery revealed to Paul ay nasa patungo na po sa kaganapan mga kapatid. So most likely ang epekto nito ay maturity rin sa mga members ng church, the body of Christ. Kaya napakahalaga ng knowledge. At yung knowledge na ipinahayag ng Diyos, of course, His knowledge, inireveal kay Paul about the mystery, yung kept secret plan or purpose of God na hindi po niya inihayag in time past but to Paul and to the members of the body of Christ as well, ay hindi po naabot ng kaalaman ng tao. Kaya nga po pinamagatan natin knowledge beyond human comprehension. So, hindi pumasok sa isip ng tao, ni sa kalooban ng tao, yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanyang mga anak o sa kanyang church, the body of Christ ngayong present dispensation. At yun ay, yung misteryo o sekretong yun ay may kinalaman sa kanyang eternal purpose in Christ. At sabi ko nga, sa ating mga members ng body of Christ, na kung saan ang ating destiny is the heavenly places. So, nowhere in the Word of God na may idea, maging ang mga tao in the past, ang mga prophets, maging si Satan and his cohorts, wala silang nalalaman tungkol sa purpose of God in Christ, dahil yan nga ay kept secret since the world began. Yung purpose and grace niya sa pagliligtas
in Christ ay bumabalik even sa mga katagang ginamit sa 2 Timothy 1:9 before the world began. So, ganun po mga kapatid. Kaya nga po, magpasalamat po tayo sa Panginoon na narating po natin yung kaunawaan. Nagkaroon po tayo ng knowledge. Sa knowledge na yan na nakasulat na sa salita ng Diyos, we have to study the word of truth, rightly divided. At upang sa ganon, maabot po natin yung understanding. Magkaroon po ng enlightenment yung ating mga pag-iisip as we look into the Word of God. Hindi po yan magic or instant magic, you will say, na sa isang kisap mata, pag nagpe-pray ka, ay agad-agad mo nang maiintindihan. So, you have to consistently or diligently study the Word of Truth or the Scriptures, rightly dividing upang sa ganun maabot mo yung kaalamangihan. So, yan yung paraan ng pagtuturo ng banal na Espiritu through the perfect Word of God in the King James Version of the Word of God. At ituloy po natin itong ating pinag-uusapan. Ang ating text ay ibinatay po natin sa Romans chapter 8 verse 18. Isa sa mga very popular verses sa karamihan ng mga mananampalataya. But I'm not sure kung ito po ba ay naiintindihan ng marami at na-appreciate po ng karamihang mga mananampalataya ang nilalaman ng talatang ito, kalakip ang konteksto, mga kapatid. Hindi po natin iisa-isahin lahat ng mga salita, pero meron tayong mga mahalagang expression or phrases na bibigyang pansin at ito ay may malaking kaugnayan sa ating pag-asa na inaasam-asam, maging sa kung kailan matutupad ang pag-asang ito na itinatalakay po sa passage na ito. So, nais ko lang pong bigyan ng kahulugan, mga kapatid, ang salitang suffering. Ibig sabihin po ng suffering is bearing, undergoing pain. Nandyan po yung salitang pain, inconvenience or damage. Then, meron din pong kahulugan, ito ay permitting, allowing, ng kagaya ng sa Acts 27:7. Ginamit po ang salitang suffering, pero doon ay nangangahulugang permitting or allowing. Yan po ay again sa Acts 27 verse 7. Again, another meaning, or we will say a further explanation or meaning of the word suffering, the bearing of pain, inconvenience or loss, pain, nandiyan po yung pain, endured, pain endured, distress, loss or injury, incurred or suffering by pain or sorrow, suffering by want or by wrongs. So, nandyan, hindi po kailan, nandyan po yung pagpapasan ng sakit, ng pain, kawalan, ano po? Nandyan po yung pagtitiis, yung endurance, yung pong distress, extreme anxiety. So, yan po yung mga, nandyan po yung sorrow, kalumbayan o kalungkutan. So, yan po yung idea na napapaloob sa salitang suffering, mga kapatid. Ano po ba yung mga sufferings na binabanggit po ni Paul dito sa passage na ito? Of course, marami pong verses sa Word of God ang tumatalakay tungkol sa suffering ng mga mananampalataya, particularly. At maging sa sulat ni Paul, mga kapatid, ay oftentimes binabanggit po niya yung suffering ng mga mananampalataya na sa karamihan ayaw po nilang ma-experience kung maaari itong mga suffering na ito dahil humanly speaking or man by nature, gusto niyang laging convenient, laging sabi nga, ika nga, hayahay ang buhay kung maaari. Puro kagalakan, kasiyahan at walang pain kung maaari. At kung mangyari man yung suffering or yung pain, hindi na sana magtatagal, agad-agad matapos na. So, ganun po yung ating pong inaasam-asam. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, mananampalataya, hindi po natin maitatanggi maliwanag sa talatang ito na meron talagang sufferings. Plural po yan, hindi lang po iisa, marami. Dahil sa talatang ito, binanggit mismo ni Paul sa verse 18
I reckon that the sufferings, notice, of this present time. So meron talagang sufferings of this present time, kahit na anong iwas po natin anong gawin natin para maiwasan ito. Rather, hindi po tayo makakaiwas dahil the Word of God declares that there are sufferings of this present time. So we have to believe, dapat po tayong maniwala sa sinasabi po ng Word of God, mga kapatid. Now, kung gusto nating malaman kung ano yung mga tinutukoy ni Paul na sufferings dito sa kontekstong ito, let's go to verse 22 and 23. For we know, this, very important, we know, hindi po tayo nabubuhay sa tinatawag na ignorance. Nabubuhay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon by what we know. Yun nga, yung knowledge beyond human comprehension. Dahil yan ay ang Diyos lang ang nagpahayag, revealed na sa kanyang salita. So we have to believe or trust God sa kanyang sinasabi dahil ito po ay para sa ating kabubuti. What do we know? We know that the whole creation, that includes us, mga kapatid, dahil nandito pa po tayo. The animals, plants, human beings, ano po, the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Para sa mga hindi po familiar sa KJV version, nandito po yung mga salitang groaneth, may TH po sa dulo, and travaileth, groans and travails in pain. Humihibik. At yun nga, yung salitang travail, ginagamit yan sa mga nanganganak, no? Yung pain na kanilang nararamdaman sa kanilang paglilabor. Ano po? Groaneth and travaileth in pain together until now. So hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga po yung mga katagang now dahil dito sa context ay it looks forward to a future time. Okay. Now, sa verse 23, and not only they, hindi lang yung whole creation, sabi niya, but ourselves. Itong ourselves dito, isinama ni Paul ang kanyang sarili. He is speaking to the believers or to the children of God, members of the church, the body of Christ. Okay? Which have, sabi niya, the first fruits of the Spirit. So itong mga ourselves dito ay obviously, clear naman, na sila ay mga in Christ at merong tinatawag na, sabi niya, which have. It is something that we now possess. Which have the first fruits of the Spirit. So the word first fruits has to do with resurrection. If you will go to 1 Corinthians 15, mismo ang Panginoon sa Kristo ay the first fruits and they that are Christ's at His coming. So ang issue po doon ay resurrection of the dead ng mga mananampalataya, particularly because Christ rose from the dead, our Savior. Okay? So meron tayong first fruits of the Spirit, even we ourselves groan. Pagamat meron tayong hope of the resurrection of the body, hanggang sa kasalukuyan, habang tayo narito sa buhay na ito at sa katawang ito, we ourselves groan within ourselves, waiting. Ayan, future na po ito. Waiting for the adoption to wit, or that is, what? The redemption of our body. So, babalikan po natin mamaya yan. Any pain, including sickness, anumang sakit o kasakitan, kasama na po yung mga karamdaman sa buhay o sa katawang ito, mga kapatid. Meron ka mga heart problem, asthma, or respiratory problem, anumang kahinaan o anumang nararamdaman natin sa katawang ito, lalo na sa nagkakaedad na kagaya ko, mga kapatid, ano po, ay kasama, napapaloob sa sufferings of this present time. Ano po? Hindi po natin maiiwasan yan kahit na anong gawin nating pag-iwas. Kahit gaano po tayo kadisiplina sa kinakain. Of course, may advantage lang. Kung ikaw ay disiplinado sa pagkain o sa iyong sarili, hindi mo inaabusong yung sarili, pwedeng habang buhay mo. But hindi po garantiya yan na makakaiwas ka na sa sufferings or sa pain ng katawang ito. Hindi po yan may iwasan sa kasalukuyan, sa present time. Okay? Then let's move to verse 35 to 39. Ito po yung mga sufferings o ito po yung mga troubles na maaaring maranasan natin at this present time habang narito tayo sa mundo. Sabi niya, who shall separate us, sabi ni Paul, from the love of Christ?
shall tribulation. So, nandyan po yung salitang tribulation, kapighatian. Ano po? It involves pain din at ang tribulation ay dinefine din po sa Word of God na distress. Ano po? Ayan. Then, yan, nandyan po, or distress, or persecution, pag-uusig. Persecution is to do with physical, inflicting physical pain. No? Yan. Or famine, kagutuman. So, lahat ng ito may kaugnayan sa ating physical life. Nakedness, kahubaran, ano? Kawalan ng maisusuot. Peril, panganib, sword. Sword, ano po ang gamit ng sword? Ginagamit po yan sa mga panahong ito, sa panahon ni na Apostol Pablo, na ginagamit pang patay, ano? Ano po? Yan po. Then, sabi ng verse 36, that is written, for thy sake, we are killed. Sabi nga ni Paul sa kanyang karanasan, ano po? At ng kanyang mga kasama, kamanggagawa. All the day long, we are counted as sheep. Kami binibilang ng mga tupa para sa katayan. So, physical, literal po yan, mga kapatid. Then verse 7, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us, for I am persuaded that neither death, so nandiyan po yung death, kasama po yan sa sufferings. We will eventually die because we are sinners, but of course, meron tayong hope, no? But while we are not in that resurrected body, we will experience death. Okay? Neither death nor life, yung life na full of troubles po yan, mga kapatid. Hindi life na walang trouble or out of any trouble. Then sabi niya, nor angels. So, may mga angels din na lilikha ng pain or gagamitin ang kaaway, particularly in the future, mga kapatid, no? Then, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Yan po yung mga involved sa sufferings, mga kapatid. Nor height, nor depth, nor any other creature. So, meron pong binabanggit dito na any other creature. Yan. Or creature, I should say. Shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, yun lang ang kagandahan dahil ito ay isinusulat ni Paul sa mga mananampalataya. Pero ang point ko dito, ano yung mga sufferings na yan at binanggit na? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness. It has to do with our physical body at of course may epekto na rin sa ating inner being. We'll say spirit and soul. Matutrouble po, mga kapatid, kapag may nararamdaman sa katawan, apektado rin po yung ating soul and the spirit. So, yan po yung mga sufferings na hindi po natin may iwasan sa buhay na ito. Kaya, kung ipagpe-pray po natin, mga kapatid, na yan ay tanggalin ng Panginoon, well, I'm sorry to say, hindi po yan gagawin ng Panginoon dahil sinabi niyang meron talaga yan. At there will be a time na mawawalang lahat yan. And that will be future. Dahil sabi mismo ng verse natin, yung sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. So, future po yan. Shall be revealed pa lang. Okay? Then, let's now move to another particular question kasi ito po yung mga tanong pero sinasagot natin sa talata. So, what sufferings? And then, next is why? Why sufferings? Bakit may mga kahirapan o pagtitiis tayo? Well, we will go to the context, but before going to the context, sa Genesis chapter 3, verse 17, nagsimula po yung trouble o yung pong suffering o nagsimula po yung curse sa creation dahil sa pagkakasala ng unang tao, ano po? Ni Adan, ano? Then sabi ng verse 17 ng chapter 3, and unto Adam he said, ito po'y salita ng Diyos na pagkatapos nila magkasala, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life. So, yung mga katagang, curse is the ground for thy sake. So, hanggang ngayon, nandito pa rin, nananatili ang ground at nasa ground tayo ngayon at curse yung ground. So, we are living in a sin-cursed world or sin-cursed ground, you will say.
Ayan. So, hindi po tayo makakaiwas dahil yan nga po ang nangyari sa creation. We are under the bondage of corruption at this present time. Yan po ang sinasabi ng verse 21. Sabi po dito, because the creature itself also shall be delivered. Notice, shall be delivered. Future. Pero habang wala pa, sabi niya, anong sabi? Tuloy po natin. From the bondage of corruption. So habang wala pa yung deliverance ay nasa bondage of corruption sa kasalukuyan into the glorious liberty of the children of God. Kapag delivered na from the bondage of corruption ay mayahayag na rin yung mga anak ng Diyos. Yung glorious liberty of the children of God from the bondage of corruption. Darating yan but in the future. So yan po yung dahilan bakit may sufferings. And then ano po yung kalwalhatian? Diba, sabi nga sa verse natin is not worthy to be compared, yung sufferings, with the glory which shall be revealed. Okay? So actually, wala pong comparison kung technically, kung ating pong lilimiing mabuti, isiping mabuti mga kapatid, dahil very opposite. Ano po? Then, ano po ba yung glory o kalwalhatian na yun? Sa context, ano po? Ito po yung glorification of our corruptible body. And I will read the verse, of course, in this context. Ito po yung pagbibigay o pagkakaroon ng kalwalhatian, the glorification ng ating pong nasisirang katawan. Okay? Ito po yung katubusan, yung salitang redemption. Okay? From the bondage of corruption. Then yung salitang delivered or deliverance, you will say, from the bondage of corruption. Yun po yung mangyayari mga kapatid in the future. So, there will be a glorification of our weak, humble body, corruptible body, mortal body, into a glorious body. Pero yan ay sa future mga kapatid. Kung meron ng glory ang katawang ito ay temporal lang yan, earthly glory. Kumukupas. Okay? At hindi magtatagal mga kapatid. So, Romans 8, no, sa the same chapter, sa verse 23, itong sabi, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, waiting for the adoption. Notice, meron po tayong hinihintay na pagkukupkop. Ano po yun? That is, or to wit, the redemption of our body. From what? Of course, from the bondage of corruption. Kaya nga sabi ko, from being corruptible to being incorruptible. From corruption to incorruption, mga kapatid. Meron po yan sa 1 Corinthians 15. Let's now go to verse 53 and 54. For this corruptible must put on incorruption. So, itong this corruptible, itong mortal body natin ngayon, itong katawang ito, physical body. And this mortal, subject to death, namamatay, ito po yun, must put on immortality. Yun yung ating hinihintay, mga kapatid. I'm so excited for that day to come, mga kapatid. Sa katawang ito, talagang meron po talagang pain. We groan and travail in pain. Ika nga ni Paul. Then, let's continue. So, when this corruptible, pag dumating na po yun, okay, yung araw na yon shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, hindi na mamamatay. Then shall shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Wala nang kamatayan yun. Swallowed up na in victory, napagtagumpayan ang kamatayan na because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, na kung saan magiging atin din sa kanyang pagparito. Ayan. So, anong glory po yun? Ulitin ko, yun po yung glorification ng ating katawan. Yung pagkakaroon natin ng maluwalhating katawan. Hindi mamamatay na katawan, hindi mabubulok na katawan. Heavenly body or glorious body. Mamaya, may babasahin po tayong talata tungkol dyan. Then, in whom, ang isang tanong pa is, in whom the glory shall be revealed. Hindi po ito to whom, Ang nasa verse is, sinasagot niya yung in whom, hindi yung to whom. Ano po? Bagamat meron din pong inference ng kung kanino ay particularly, no, technically,
yung pong verse, that shall be revealed in us. Sabi po doon, the glory which shall be revealed in us, hindi to us. So, in whom the glory shall be revealed. So, sinagot na po natin, absolutely in us. Sino po yung in us? Ito yung mga in Christ, mga believers of Christ. Hindi po ito yung nasa religion, mga kapatid. Hindi po membership ng religion ang pinag-uusapan dito. Hindi po yung affiliated ka sa isang malaking religion. Kundi, you are identified in Christ or with Christ. You are in Christ because you have trusted Him, or you have trusted Him as your Savior. Nagtiwala ka sa Kanyang sakripisyo sa krus, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang dugong na buhos para sa katubusan ng lahat ng iyong kamatayan. I should say, kasalanan, sorry. And of course, yung ating tagapagligtas ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Patunay na naging tagumpay ang Kanyang pagbabayad, yung Kanyang pagsasakripisyo para sa ating mga kasalanan. So, another verse na nagpapatunay na ito'y in us ay 2 Thessalonians 1:10. When He, this is the Lord Jesus Christ, shall come. So, coming po ang issue dito. When He shall come to be glorified in His saints. Notice, to be glorified in His saints. So, sino po ang malulwalhati o mag-glorify? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kanino? In His saints. Nandiyan po yung mga katagang, in His saints. Hindi po to His saints. And to be admired, sino po yung kahangaan? Siyempre, ang Panginoong Jesucristo. Again, in whom? In all them that believe. So, lahat ng mga sumampalataya nagtiwala lang sa Panginoong Jesucristo, sa Kanyang sufficient work at Calvary, yung Kanyang sacrificial work. Ano po? Hindi sa Kanyang sariling gawa, hindi sa Kanyang katalinuhan, kayamanan, at relihiyon. Kaibigan, kapatid, kamag-anak. So, sabi ng verse, again, in all them that believe, because, anong dahilan? Our testimony was believed in that day. So, very particular po yan, in that day. Mamaya babalikan natin yung mga katagang in that day. So, tandaan lang po natin na ito'y to the whole creation. No, kung gagamitin natin yung kanino ba ihahayag? Kanina ay binigyan din ko yung in whom. Okay? On the other hand, we could say that when the Lord Jesus Christ, when the glory of our Lord Jesus Christ, or our glorification to our Lord Jesus Christ, or we might say, shall be revealed in us, ito po ay mamamanifest din. Ano po? It will be manifested to the whole creation. Itong glory na ito ay magmamanifest din to the whole creation, at may malaking epekto ito. As we go further, makikita po natin yan, mga kapatid. Verse 18 and 19, balik po tayo sa Romans 8. Sabi po dito, for the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who hath subjected the same in hope, because the creature itself shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So, malinaw po dito, mga kapatid, na time will come na mahahayag, sabi ng last part ng verse 19, manifestation of the sons of God. Hinihintay po yan ng creature. Okay? Yung paghahayag na yan. Of course, future po yan. And then, sa verse 21, malinaw din po na mayroong deliverance from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So, kapag ang mga anak ng Diyos ay kinakitana na ng kalulatian ng Diyos, patunay na delivered na sila from the bondage of corruption, may magiging epekto po yan sa creation or sa whole creation. So, ang punto lang po natin dito is kanino ihahayag? Sa mga tinatawag na sons of God or children of God, to those who are in Christ, to those who believe or believers of our Lord Jesus Christ. Okay. So, nasagot ko na po yung susunod na tanong, whose glory? It's no other than the glory of our Lord Jesus Christ. Ano po? So, doon kanina sa 2 Thessalonians 1:10,
siya po ang hahangaan mismo, ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang malulwalhati at siya po ang hahangaan. Another verse to prove that is Philippians chapter 3 verse 20 to 21. For our conversation is in heaven, members of the body of Christ. From whence is from heaven also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body. Ito po yung description ng ating katawan. Vile, mahina, marupok. You will say, walang kwenta, in a sense, no? That it may be fashioned, upang ito ay maging kagaya or fashion like unto His, notice, His. Sino yung His? Ang ating Panginoon Jesucristo. Possessive po yan. His glorious body. Ano po ba ang description ng katawan ng Panginoon na nabuhay mula sa mga patay? Glorious body. So, nawala na po sa libingan ang Panginoon. Hindi na nila makita. Naiwan yung mga damit niya, pero wala yung body dahil nag-resurrect at yun ay glorious body, mga kapatid. Yung description ng kanyang katawan ay binanggit din po sa 1 Corinthians 15. Ano po? Yun po ay heavenly. From heaven po ang ating Panginoong Kristo. Kaya may heavenly body, immortal body. Pero nakaranas din siya ng mortality. Kaya nga po siya namatay. Naranasan niya magkaroon ng mortal body. Pero yung resurrected body niya, immortal body. Po, raised in power po yun. Ano po? Incorruptible. Yan po yung mga description sa 1 Corinthians 15, chapter 15. At dito po ay glorious body. Magiging kagaya ng glorious body ng Panginoon, ng ating mga katawan. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Then sa Titus 2:13, another popular verse, looking for that blessed hope and the glorious appearing. Why? Because glorious talaga yung katawan. Ibang katawan, ibang Jesus, you will say, ang magpapahayag sa sanlibutan at that time. Ano po? Hindi po yung the man Christ Jesus na walang glory na makikita sa katawan. Ano? Hinamak siya, dinusta, inalipusta, pinahirapan, pinatay. Pero yung darating, mga kapatid, the glorious appearing of the great God. Tinatawag po siyang dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. So, kaninong glory? The glory of our Lord Jesus Christ. Saan makikita? O kanino makikita? In us, in the believers. Sorry, excuse me po. What shall be the effect? Ito po, ano po ba magiging epekto ng glory na ito na makikita sa mga mananampalataya pag meron na tayong malalhating katawan, no? sa future? Okay? Anong epekto nito sa whole creation? Yan, may epekto po ba? Kanina ay binasa natin sa verse 21, deliverance. Magkakaroon po ng deliverance. We shall be delivered, or the whole creation shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So, yun po yung kaalinsabay, mga kapatid. No? Pwede nating sabihin ganon ng ating glorification o glorification ng Panginoong Kristo in us. Yung pagbabago rin sa whole creation. Hinihintay po ng whole creation yan o ng creature. They are waiting for the manifestation of the sons of God. Okay? Yan po. At kailan po ba yan? In the future. Kung ngayon sasabihin mo sa mundo, sa mga tao na ako'y anak ng Diyos, they will not believe you. Dahil wala tayong pinagkaiba sa kanila. Pare-pareho lang po tayong mahina sa katawang ito. Nagkakasakit. Namamatay. Naaaksidente. Kahit sabi mong anak ka ng Diyos. Hindi sila maniniwala, no? Kasi alam nila, pag anak ka ng Diyos, mas higit pa ang kalagayan mo sa kanila. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Word of God, no? Iba po yung pananaw ng mundo sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, babasa lang po ka ng isang passage sa Old Testament tungkol sa magiging epekto ng glorification, okay, ng mga believers, ng Panginoon Kristo sa mga believers, no? Pagdating ng araw na yon. Ano po? Halimbawa, pag na-lift na yung curse sa creation dahil yun po yung magiging epekto. May deliverance sa bondage of corruption. Halimbawa, kung babalik tayo sa prophecy sa Isaiah 11, quick reading lang po, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo ito.
And a bronze, capital letter po yan, speaks of Christ being God, of course. Bronze title po yan. Shall grow out of his roots, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And it shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. But with righteousness, ang Panginoong Kristo pa rin tinutukoy, shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth. Judgment po yan. And with the breath of his lips shall he slay the wicked, particularly the Antichrist. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Notice verse 6. The wolf, yung lobo, mabangis na hayop po yan, also shall dwell with the lamb. So yung lamb ay maamo. Hindi na niya lalapain, kundi mananahan sila magkasama. Yan po yung epekto niyan pag wala na pong curse sa creation. Okay? And then sabi niya, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf, baka po, and the young lion, and the fatling together, and a little child shall lead them. Maliit na bata, ililid. Manunod po kayo ng Animal Channel sa Africa, kung paanong lapain ng mga leon, yung mga, kahit na mga malalaking hayop, ano po, basta't kaya nilang igupo, pinagtutulungan ay kinakain. Pero during the reign of our Lord Jesus Christ, tinatawag nating millennial kingdom, wala na po yung curse, ano? Kaya meron pong epekto maging sa mga animals. They will be tame. Okay? So let's continue. And the cow and the bear shall feed together. Their young ones shall lie down together. Hindi na sila nag-aaway, maglalapaan. And the lion shall eat straw like the ox. And the sucking child shall play. Yan, yung sucking child, makikipaglaro, no? O maglalaro on the hole of the asp. Yung pong hole of the asp, diyan po nakatira yung mga makamandag na ahas, no? Pero maglalaro yung sucking child. And the weaned child, yung pinaghihili o na bata, ay shall put his hand on the cockroach's den. Ahas din po yun. Pero hindi siya mamamatay. Sabi po dito, they shall not hurt, no? Hindi masasaktan, nor destroy in all my holy mountain, which speaks of God's kingdom, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. And in that day, notice the expression, in that day, there shall be a root of Jesse, which is our Lord Jesus Christ, which shall stand for an ensign for the people, Israel po yan. To it shall the Gentiles, kasama rin po mga Gentiles, seek, and his rest shall be glorious. Ito po yung sa future na mga kapatid. Kapag na-establish na po yung physical, literal kingdom on earth ng ating Panginoon Kristo at His coming. Ayan. So, yun po yung mangyayari. So, ang tanong ngayon is, when shall this glory be revealed? Kailan ba? Yung glory ng Panginoon Kristo sa ating mga mananampalataya. Remember, members of the body of Christ ang pinag-uusapan dito. Sinulat po ni Paul ito. I believe sa mga members ng body of Christ. Ano po? At ang daming doctrines involved dyan po sa Romans patungkol sa atin, no? Although this is written to Romans or to the believers in Rome na may mga halong Hudyo, this is for all members, addressed to all members of the church, the body of Christ, mga kapatid, no? At maraming napakahalagang doctrine na tinuturo diyan sa book of Romans. So, when shall this glory be revealed? Yan po yung katanungan na dapat po nating sasagutin. Ito po ba ay bago, yung tinatawag na 70th week or the so-called 7-year tribulation period? Tinatawag ko pong so-called sapagkat wala po yung ganyang expression sa Word of God, no? Kinalulungkot kong sabihin. Ano po? Ito po ba ay bago yung 70th week? Itong pangyayaring ito? Or pagkatapos ng 70th week? Meaning, mangyayari lahat ng events na napapaloob sa 70th week. Kasama po dyan yung paglitaw ni Antichrist. Ano po? At Jacob's trouble, ang tinatawag sa Jeremiah chapter 30 verse 7. Ano po? So, ang tanong,
Tayo po ang kinaukulan ng mga members ng Body of Christ. Ito po ba ay mangyayari before the 70th week? Paki-message niyo po ako kung mali po yung aking conclusion. Paki-message po ako at bigyan po ninyo ako ng talata to prove na ito yung mangyayari doon po sa bago yung tinatawag na 70th week. At ang issue po dito is malaking issue po dito yung glorification natin, yung redemption of our body from the bondage of corruption, the glory that shall be revealed in us sa parehong mga kataga at konteksto ng 2 Thessalonians 1. Ano po? Anyway, may gagawin po akong pagtalakay verse by verse, 2 Thessalonians 1 hanggang sa last verse ng chapter na yan, hanggang sa 2 Thessalonians chapter 2, mga kapatid. So, sana po ay tuloy-tuloy po yung ating pag-aaral upang yung mga katanungan natin ay masagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, binasa ko na po kanina ito, 2 Thessalonians 1:10, when He shall come to be glorified in His saints. The glory that shall be revealed in us. Yan po yung mga kataga na ginamit. And to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Yan po yung in that day. Okay? Na kung saan nabasa rin natin sa Isaiah chapter 2. Which speaks of the day of the Lord, yung coming niya to reign in His kingdom. Pero merong revealed kay Paul, which concerns the body of Christ in that same day or coming of our Lord Jesus Christ. Ano po? As I have said, pagkakaroon po tayo ng pagtalakay sa 2 Thessalonians chapter 1 sa mga susunod. 1 Corinthians 1:7-8, lagi ko na pong binabasa ito. So, chikang behind in Nogip, sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, were members of the body of Christ, waiting, again, notice, for the coming of our Lord Jesus Christ. Nandiyan po yung waiting for the adoption, at kailan po yung redemption ng ating katawan, deliverance from the bondage of corruption, sa coming po ng ating Panginoong Kristo. Okay? Kailan po magkakaroon ng lifting up ng curse, malilift yung curse sa creation, ni epekto ng glorification natin, no? Yan ay, of course, sa coming of our Lord Jesus Christ na tinawag sa verse 8 na who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless, notice, in that day, whose day of our Lord Jesus Christ. So, yung coming of our Lord Jesus Christ ay yun yung day of our Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng magkahiwalay yan sa context na ito, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 2, quick reading lang po, verse 10, enter into the rock and hide thee in the dust for fear of the Lord. So, judgment po yan. May pagkatakot sa Panginoon dahil may makakatulang mga ungodly unbelievers. Hindi po tayo kasama doon. And for the glory, so meron namang glorification, of course. Glory of His majesty, because He will be appearing as glorious king. No? Yung salitang majesty is connected with His kingship. The lofty looks of men shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone, nag-iisa siya, shall be exalted in that day. Ginamit po in that day na kataga. So 2 Thessalonians 1:10, talagang naman mag-glorify, may exalt ang Panginoong Kristo in that day, nag-iisa. This must be after the 70th week dahil si Antichrist, i-exalt niya ang kanyang sarili sa loob ng 70th week. So itong the day of the Lord na ito is after the 70th week dahil He alone shall be exalted. Wala nang iba. For that day, verse 12, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Then sa verse 17, inulit po yung mga katagang, the Lord alone shall be exalted in that day. Okay? So, dyan sa verse 19, nandyan po yung mga kataga ulit na fear of the Lord, and then the glory of His majesty. So, yung day of the Lord, hindi lang puro wrath, puro galit, puro kapuotan. Totoong meron, pero sa mga ungodly, sa mga unbelievers. What about yung glory? Sa mga mananampalataya naman. Huwag po yung isa lang ang iniisip natin na kahulugan ng day of the Lord. Malinaw po sa mga talatang ito kung ano po yung mga napapaloob na katotohanan sa day of the Lord. So, mga kapatid, ano po ba ang nasa isip natin bago po tayo magwakas? Kapag tayo po ay nakararanas o nagtitiis ng mga kahirapan, hinihingi po ba natin sa Panginoon na iligtas tayo mula sa pagtitiis ng isang sakit o pain?
Kapag tayo ay groaning and travailing in pain, are we asking God to remove it? To deliver us from such a pain? Yun po yung tanong, mga kapatid. Kung halimbawa hihingin mo yan sa Panginoon, anong isasagot niya? Kaibigan, kapatid, kamag-anak. Batay sa talatang ating binasa. Okay? So, ine-exercise po ba natin yung tinatawag na patient waiting? Nasa talata po yan, mamaya babasahin ko po. Are we waiting patiently for the glory that shall be revealed in us? The coming of our Lord Jesus Christ in that day, when He shall be glorified in the saints. Of course, in the saints, hindi sa mga unbelievers. Ano po? So, ano po ba nakapagliligtas sa atin mula sa tinatawag na miserable pain? So, hindi po tayo makakaiwas. Kahit believer po tayo, maliwanag po sa context. Hindi po ba ang makakatulong ay itong mga passages na ito, kaibigan, kapatid, kamag-anak? Hindi ba ang salita ng Diyos ang dapat nating tinitindigan, pinangahawakan sa kabila ng mga troubles na ito? Ang ating buhay ay pansamantala. Ang mga pain and troubles, sufferings ay pansamantala. But never forget, meron tayong pag-asa. At yung pag-asa na yan ay hindi natin makikita while we are in the bondage of corruption, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Hindi po tayo pwedeng sumalungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Romans 8:24-25, for we are saved by hope. Saved from what? From the misery that these troubles, sufferings of this present time is bringing to us. From the bondage of corruption, we will be delivered, saved from that. We are saved by hope, but hope that is seen, for the moment, hindi po natin yung nakikita this present time. Now, hindi. Dahil we grow and travail in pain together until now, this present time. So, hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why that he yet hope for? Kung nakikita mo na, bakit ka pa aasa? Kung inaasahan mong may glorification na ngayon at bubuti ang buhay mo, luluubin ng Panginoon, then bakit ka pa aasa? Well, just believe what the Word of God says. Don't believe me, kaibigan, kapatid, kamag-anak. But if we hope for that we see not, and that is still future, hindi natin makikita at this present time, then do we with patience wait for it. So, ito po ang nililikha ng salita ng Diyos. Godly character. Waiting patiently. At yung timing, mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapwa ako member ng Body of Christ, is at the coming of our Lord Jesus Christ. Yung deliverance natin from the bondage of corruption. Yung glorification ng ating katawan. At yan din po yung hinihintay ng creation kung saan malilift yung curse sa sanlibutan ito. At ganyan-ganyan ang magiging nature of life, characteristic ng tinatawag nating millennial kingdom kapag nandito ng Panginoon Kristo naghari na sa bansang Israel. Sana ipag-isipan po natin, consider ang mga verses na ito. Hindi po ang authority ang sino mang tao o Bible teacher na tinatawag. Hindi po ang ating dispensational chart, ikinalulungkot kong sabihin, kundi ang Word of God. Pakiusap, kaibigan, kapatid. Consider po natin seriously ang mga verses na ito, maging yung mga tinatalakay po natin. Hindi po ako nagpapapansin or trying to catch your attention or para maiba lang. Kinalulungkot kong sabihin yan. But I'm telling the truth. What is in my heart. I don't like to be emotional, but you have to consider what the Word of God says. Yun po ang pakiusap ko, kaibigan, kapatid. At kung meron kang hindi sinasang-ayunan o hindi mo sinasang-ayunan po, you can message me. Mag-message ka sa akin sa Messenger, makipag-usap ka. At kung mali ako, then correct me. I am willing to accept anumang correction, of course, dahil may final authority po tayong kinikilala. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi ka patsak sa iyong kaligtasan at gusto mong mapabilang sa mga mahahayag na anak ng Diyos sa pagparito ng Panginoon, yung glory that shall be revealed in the future. Yung glory ng Panginoon shall be revealed in the believers. Kung gusto mo maging kabahagi niyan, you have to believe or trust Christ as your Savior. He died for you and for me almost 2,000 years ago. He shed His blood, yung kanyang dugo ibinuhos, pang tubusin ang ating mga kasalanan, pang mawala ang kasalanan, upang mapasama ka sa mga anak ng Diyos na maluluwalhati
at hindi ka mapapabilang sa mga parurusahan at mananatili sa kapahamakan kung hindi ka pa nakatatanggap ng kaligtasan. Don't trust your religion, don't trust me, don't trust yourself, your good works. Remember that our Lord Jesus Christ already did the salvation for us. Tapos na po ang kaligtasan. At ang ating tagapagligtas ay nabuhay na muli sa mga patay, makyat sa langit at siya'y babalik upang itipunin ang kanyang mga anak, mga naligtas sa pananampalataya sa kanya. Nululutiin mismo ang Panginoon sa Kristo sa kanila. Sana'y mapabilang ka, kaibigan, kapatid ka, mag-anak. Believe Christ right now as your Savior bago maging huli ang lahat. Kung ka naman ay anak ng Diyos, member ka na ng Body of Christ, keep studying the Word, ibatay mo ang iyong paglilingkod, hindi sa religion, hindi sa doctrinal statement, kundi sa katotohanan sa salita ng Diyos. Ang paglilingkod po ay everyday po yan. Hindi po ting Sunday lang o anumang mga schedule sa mga activities ng church. Everyday po yan, batay sa katotohanan. At tindigan po natin ang katotohanan kahit na marami po ang hindi tumanggap o hindi po kumilala nito. Keep standing for it. Basta sigurado ka, tsak na meron kang batayan sa perfect Word of God. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig, pakikibahagi. Nawa ay nakapagbigay po ng hamon o tulong sa atin sa pag-aaral ang mga bagay na ating tinalakay ngayong gabi. At hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.